Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na may orphanage dito sa loob ng farm. Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganito. Komento ni Sandra nang balingan niya si Leonardo habang nakatingin sa mga bata, masayang naglalaro sa bakuran. Nasa terrace naman sila at magkatabing nakatayo. Sino nag-sponsor sa kanila? Ang may-ari nitong farm. Siya talaga ang may gustong kumupkop ng mga ulinang bata at dito ilagay sa loob ng farm. Sagot ng birata bago tumingin sa kanya. Para fresh daw ang environment ng mga bata kesa sa syudad na masyado ng polluted. Nag-iwas ng tingin si Sandra at muli, binalik ang tingin sa mga bata. So, totoo nga pala talaga ang sabi ng mga empleyado na mabait ang may-ari nitong farm? Di sumagot si Leonardo. Sa halip, binalik lang nito ang tingin sa mga bata. Eh ikaw, ba't malapit ang loob mo sa mga bata? Kapag kway pag-iba nito ng usapan. Nalaman din kasi nitong di naman talaga siya nagalit kay Junjun. Wala lang. Siguro dahil frustrated ako magkaroon ng kapatid. Kaswal na sagot ng dalaga. Sa totoo lang, naninibago siya sa ganitong pag-uusap nila ni Leonardo. Yung parang nagkukwentuhan lang, walang singhalan, walang asaran. Di nga niya alam kung paano siya nakatagal sa loob ng mahigit 1 oras na hindi to binubuli. Siguro dahil pareho silang mahilig sa mga bata. Parang pareho lang pala tayo. Ako naman frustrated ako magkaroon ng mga magulang. Laking orphanage din kasi ako eh. Inampon lang kaya ako nagkaroon ng maayos na buhay. Muling napatingin si Sandra nang marinig niyang sinabi ni Leonardo. Kaya ba malapit ka rin sa mga bata? Tumango lang to habang sa bakuran pa rin ang tingin. Tsaka pangarap din ng kapatid kong magkaroon ng ganitong orphanage. Kaya lang wala na siya. Kumunot ang noo ng dalaga na maramdaman ang lungkot sa boses nito. At di niya mapaliwanag kung ba't parang nalungkot din siyang bigla. Nasa na siya? She's gone. Namatay ang little sister ko 2 years ago habang nag-aaral siya sa Manila. Bahagyang umawang ang bibig ni Sandra. Di niya akalaing makakaramdam siya ng ganong kirot sa puso niya habang nakikinig kay Leonardo na puno ng lungkot. Ramdam niya ang matinding sakit at pangulila nito sa kapatid. Siguro dahil pareho silang nawalan? I'm sorry. Parang wala sa loob, tinapik niya ang balikat nito para makisimpatya. Alam ko kung gaano kahirap mawalan ng mahal sa buhay. I also lost my mom when I was in college. Ilang taon na rin pero until now, nalulungkot at nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala ko siya. Pasimpleng pinunasan ni Sandra ang kanyang mga mata na ang maramdamang namasa ang mga yon. Nanikip ang dibdib niya kahit inilis niya ang kamay na nakahawak sa balikat ni Leonardo para tapik-tapikin ang sariling dibdib. I'm sorry. Di ko sinasadyang makadagdag sa pagiging emotional mo. Ilang sandaling katahimikan ang namayani bago niya naramdaman na may humawak sa bewang niya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang sa paglingon niya, sumalubong sa kanyang napakalapit na mukha ni Leonardo. I'm sorry too. Pinakatitigan siya nito at kapagwan pinunasan ang maluhan-luhan niyang mga mata. I know the feeling, yung mawalan ng magulang. Her face softened. Thanks. Dahil di niya matagalan ang pagkakalapit ng kanilang mukha, kaya si Sandra ang unang umiwas at muling tumingin sa mga bata. Gayunmay nakahawak pa rin sa bewang niya ang kamay ni Leonardo at di niya napigilang ihilig sa balikat nito ang ulo niya, and that made her smile. Di niya akalain sa lahat ng pupwede niyang pagsabihan ng isa sa pinakamalungkot na parte ng buhay niya ay si Leonardo pa ang tinuturing niyang kaaway. At aminado si Sandra ang nagdulot yan ng kapayapaan sa puso niya. Parang ngayon na lang ulit niya naranasan ang sarap ng dulot ng walang kaaway. Maya-maya tumikim ang dalaga at muli bumaling sa katabi. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Nag-aalang ang wika niya. Sumulyap to sa kanya bago tumango. Sure, basta kaya kong sagutin. Ano nga palang kinamatay ng little sister mo? Tumitig lang sa kanya si Leonardo at bigla siya na-conscious dahil sa emosyong nakapaloob sa mata nito na hindi niya kayang pangalanan. Muli, nag-iwas ang tingin ng dalaga at minabuting ibahin na lang usapan dahil naramdaman niyang parang di pa to handang pag-usapan ng bagay na yon. Nung bata ako, tuwang-tuwa rin ako sa mga magician. Sobrang taas ng tingin ko sa kanila noon. Akala ko kaya nilang i-magic lahat ng bagay sa mundo. Kaya nga palagi may magician sa birthday ko noon eh. Napahinto sa pagkukwentong dalaga nang maramdaman niya. Umalis sa tabi niya si Leonardo. Paglingoy nakita niya na to na nagmamadaling pumasok sa loob ng orphanage. Napasimangot na naman tuloy siya. Akala niya kasi okay na sila. Pero ayon at pinagmukha siyang tanga na nagsasalitang mag-isa at umalis ng walang paalam. Sister Nora, where's Leo? Tanong niya sa dating madre nang sumunod siya sa loob pagkalipas ng 1 oras.
Wala naman talaga siyang balak sundan at hanapin ang taong yon. Pagkatapos siya nito pagmukhaing tanga at iniwanan. Pero di na siya makapaghintay na kumprontahin si Leonardo. Inis na inis talaga siya. Pinakaayaw pa naman niyang tinatalikuran siya habang nagsasalita. Ay hindi po ba nagpaalam sa inyo, Miss Mondragon? Biglado po kasing sumakit ang ulo niya, kaya nagpahinga muna siya sandali sa kwarto niya. Lalo nagngit-ngit ang dalaga. May balak pala tong magpahinga pero di man lang nagpaalam na maayos sa kanya. Pagkatapos silang maglabas ng lungkot sa isa't isa kanina. May sariling silid dito sa Leo? Meron ho, Miss Mondragon. Palagi naman kasi siyang dumadalaw dito at minsan ginagabi siya. Kaya binigyan namin siya ng silid para kapag gusto niya magpahinga o dito magpalipas ng gabi. Nakangiting paliwanag ni Sister Nora. Gusto niyo po ba tawagin ko si Sir Leo at ipaalam na hinahanap niyo siya? Umiling sa Sandra. No thanks. Sabihin niyo lang sa akin kung nasan ng room niya at ako nang pupunta sa kanya. Agad namang binigay ni Sister Nora ang direksyon papunta ng silid ni Leonardo. Dahil nasa ibaba lang naman yun at nasa pinakadulo, mabilis lang natunton ng dalaga. Pero nang makarating siya sa tapat ng pinto noon, saka siya nakaramdam ng pag-aalangan. Baka kasi isipin ng lalaki yun na espesyal to at sinundan pa talaga niya. Ngunit di naman matahimik ang loob ni Sandra hanggat di niya to nakukumpronta. Balak din niya tong gantihan. Aalis din siya agad at uuwi ng kubo nito nang di nagpapaalam. Akbang kakatok na sa pinto ang dalaga nang bigla yung bumukas at bumungad sa kanya ang mukha ni Leonardo. Magulong buhok at parang namumula ang mga mata na parang kagigising lang. Bigla siyang nakonsensya na awayin to nang maalala niyang sinabi ni Sister Nora na masakit daw ang ulo nito. Pero paano naman siya na naiwang parang tanga? Wala nang konsensya. Nakataas ang kilay, pinag-cross ni Sandra ang dalawang braso sa harap ng dibdib bago humarap sa binata. Masarap ba ang tulog mo? Pagkatapos mo akong iwan sa labas nang di man lang nagpapaalam? He stared at her for a while. I'm sorry. Sorry lang. Dinala-dala mo ako rito tas pagmumukhaing tanga mo lang? Hinampas niya ito sa dibdib. Kainis ka talaga eh. Di niya maintindihan kung bakit biglang tumiim ang bagang ni Leonardo. Animoy nanonood sa mga boto ang paninitig nito. I am still your boss and you're just my employee. Wala ko obligasyon para ipaalam sa iyo ang mga gagawin ko. Umawang ang bibig ni Sandra. Pakiramdam niya umakyat lahat ng dugo sa ulo niya. Ano na naman bang nakain ito at bigla na naman siyang sinungitan? Namimiss ba agad nitong pagiging arrogante niya? Every encounter with this man made her curious. Para tong may tinatagong parte ng personalidad na hindi niya mahulaan kung ano dahil sa paiba-ibang klase ng pakikitungo nito sa kanya. Minsan sweet naman to at maalaga kahit madalas masungit. Katulad ngayon na parang nireregla na naman. Tatalunin pa yata ng lalaking to ang topak niya. Ibang talaba talaga ang Leonardo. Nakakwentuhan niya kanina kaysa ngayon nakabulyawan na naman ni Sandra. Mauna ka na sa sasakyan, uuwi na tayo. Magpapaalam na ako kay Sister Nora at sa mga bata. Wala pa ring emosyon ang boses ni Leonardo nang utusan siya nito. Umuwi ka mag-isa mo. Singhal ni Sandra at saka niya to nilampasan at dire-diretso, pumasok sa nakabukas na pinto. Ngayong tapos na ang ceasefire nila, wala siyang balak magpatalo o lalong pumayag na utus-utusan lang ni Leonardo kahit boss pa niya ito. Naiiling na sumunod to sa kanya. Pinagbabawal ditong pagsasama ng babae at lalaki sa isang kwarto. May mga bakanting silid pa sa itaas kung gusto mo. Bukas na lang tayo uuwi. Ayoko. Ikaw ang umalis at lumipat ng ibang room kung bawal pala tayong magkasama dito. Kitang-kita niya ang pagdilim ng mukha ni Leonardo dahil sa pagtataboy at pagmumura niya rito. This is my room. Ba't ako ang kailangang umalis? It's your choice. She smiled playfully. Tingnan na lang niya kung di pa to aalis sa gagawin niya. Kaya mo naman sigurong tumabi sa akin na nakahubad, hindi ba? Pagkasabi nun, saka inumpisang hubarin ng duster na ipinahiram sa kanya ni Sister Nora. Kanina pa siya nangangati pero di lang niya sinasabi dahil kahit papano ayaw niyang pakitaan na masamang ugali ang mabait na dating madre. What are you doing? Leonardo sounded breathless all of a sudden na makitang ginagawa niya. Wala nang bakas ng galit ang boses nito. Naguhubad, are you blind? Hinding-hindi ako matutulog na ito ang suot, no? Pagkatapos walang sabi-sabi, binagsak niya sa sahig ang duster. Nawala sa isipan niya na wala nga pala siyang suot na bra dahil pati yon nabasa rin. Tapos manipis na pambaba ang suot niya.
Huling-huli niya ang panlalaki ng mga mata ni Leonardo habang nakatitig kay Sandra. Hinahamon niya ba talaga ako? Sita sa kanya ni Leonardo na makabawi ito sa pagkabigla. At hindi yon ang inaasahan ni Sandra. Ang makabawi ito. Shit! Nagubad kaya siya sa harap nito? Then so be it. Inilak na nito ang pinto at saka walang paligoy-ligoy na inabad nito ang t-shirt at inihagis sa paanan niya. Hanggang sa mahulog na rin sa sahig ang pants nito. Si Sandra naman ngayon ang napamulagad. She was shocked to see him almost naked again and she cannot even take her eyes off of him. And of course, she hated that. Palagi talaga tong nakokontra ang mga alas niya. So, what now? Pagkakataon naman ngayon ng binata ang mapangisi sa tuwa na makita ang pag-awang ng bibig ni Sandra. Tila aliw na alutong nakikita na naman siya na nakatulala dito. Sino ngayon sa atin ang aalis ng kwartong to? Pero kung inaakala ng lalaking to na magpapatalo siya, isa yung malaking kahangalan. Dahil never yung mangyayari. Wala nang titikas pa ang ulo ng isang Micaela Cassandra Mondragon. Palihim na pinayapa ni Sandra ang kanyang sarili bago nagtaas ng noo at sinalubong ang tingin ni Leonardo. Bakit pa kailangan na may umalis? Kung pwede naman tayong mag-share. Malapad naman ang kama, di ba? Puno ng kumpiyansa na sagot ng dalaga, tsaka bahagyang sinilapa ng higaan na nasa likuran niya. Pinikit ng binata ang mga to na parang nagpipigil lang, at nang muling dumilat muli rin tong nakipagtagisan ng tingin sa kanya. Wala pa akong tinabihang babae na hindi ko ginalaw, Miss Mondragon. Tumaas ang dalawang kilay nito, tsaka dahan-dahan na naglakad papalapit sa kanya habang di inaalis ang tingin sa mga mata niya na para bang ayaw nitong mamiss kahit sandali ang magiging reaksyon niya. Hindi ako ganito kabehave kapag natutulog, lalo't pareho kaming halos subad na. Aminado si Sandra na bigla siyang kinabahan nang ilang hakbang na lang ang natitira nilang pagitan. Gusto niyang umatras nang malanghap niya ang naghahalo nitong natural na amoy sa mamahaling pabango. Ngunit alam niya na kapag ginawa niya iyon, lalo lang siyang tatakutin at pagtatawanan. Kaya hindi siya nagpatinag kahit na halos gadangkal na lamang ang pagitan ng kanilang mukha. So wear your shit clothes now and leave my room before it's too late. Miss Mondragon. Leonardo gritted his teeth as he stared sharply at her. Opisyal na kitang empleyado ngayon. Huwag mong sisirain ang rules ko pagdating sa trabaho. Na hindi ka pumapatol sa mga employee mo. Nagpagtapang-tapangan ni Sandra kahit ang totoo, muntik na nga siyang mautal. Hindi siya nagpasindak sa mapanganib na boses na iyon ang binata. Come on, darling, that's absurd. I mean, masyado kang makaluma. Marami na akong kilala kahit mga CEO na may personal affairs sa mga secretary nila. O kahit sa iba pa nilang empleyado. Are you telling me na exempted ka doon? Wala akong pake. Kahit na mga CEO pa ang sinasabi mo. Just do what I say. Tumama ang mainit na hininga ng binata sa kanyang mukha nang ilapit pa nito ang bibig at saka muling bumulong na puno ng pagbabanta. Or else, I will break my rules and shit where you stand. Sinabi ko naman na sa'yo, you made yourself interesting to me. Pakiramdam ni Sandra kinilabutan ng buong pagkatao niya sa tinurong yon ng binata. Ngunit hindi pa rin yon sapat para matalo nito ang malatori niyang pride. Ayoko pa rin. Diriin niya ang bawat salita. Halos ibuga niya mga yon sa mukha nito bago siya umirap, saka tumalikod para sana humiga na sa kama. Bahala na sana si Batman na magiging linya ng dalaga, pero bigla na lang siyang hinablot ni Leonardo. At nang mapalingon siya rito ay walang sere-seremonya, sinakop nito ang mga labi niya. Di na nagkaroon ng pagkakataong tumanggi pa si Sandra. Nagmistula siyang lugaw na nanlambot nang isadlak siya ni Leonardo sa likod ng pinto habang walang tigil ang pagpaparusa nito sa mga labi niya. Nang idiin nito ang kanyang likod sa pinto, nagkaroon ng pagkakataon ng dalaga na makawala sa mapanganib na halik nito. Wait, hindi kita boyfriend at di mo ako girlfriend. Hindi pwedeng basta mo na akong hahalikan sa tuwing naiisipan mo. Hinihingal na reklamo ni Sandra habang nakatukod ang mga palad niya sa matigas na dibdib ni Leonardo. Kinagat nito na mariin ang ibabang labi habang matiim ang titig sa kanya. Hindi ako titigil sa pagpaparusa sa iyo sa gantong paraan hanggat di mo natututunang respetuhin ako bilang boss mo, Miss Mondragon. She gulped. Pero akala ko ba, hindi ba pinapatos sa mga empleyado mo na trabaho kung trabaho lang dapat?
Huminto si Leonardo sa paghalik sa leeg niya matapos bumagsak doon ng mga labi nitong pinakawalan niya. Kailanman hindi ko pa binabali ang rules kong yon. Bulong nito nang tumingala sa kanya at ang mga matay nagbabaga sa pagnanasa. But in your case, I'll be glad to make an exemption. Di na siya nito binigyan ng pagkakataon na makapagdepensang muli. Tsaka simulan na naman ang walang mintis na paghalik kay Sandra. Daig pa niya ang isang tigre na unti-unting napaamon naman ni Leonardo nang maramdaman niyang malambot itong halik na sumusuyod sa lalamunan niya. Di niya alam ba't kay daling bumigay ng pader na inihaharang niya sa pagitan nila kapag nakukulong siya sa mga bisig nito. Nasisira ang kumpiyansa niya, ang paninindigan niya. Sa mga haplos lang ng binata para siyang gasolina na kay bilis sumiklab sa gatuldok na apoy lang. Unti-unti siyang nadadarang at di niya na mapigilan ang manabik sa mga labi ni Leonardo. Kahit anong pilit niyang lumayo sa mga halik nito, parati niyang natatagpan ng sarili. Kaulayaw ang mga labi ng binata. Don't hold yourself, mi amor. I know you wanted to. Leonardo whispered teasingly dahil sa pagkakabuhol-buhol ng hininga ni Sandra, kaya di na naman siya sigurado kung totoo ba ang narinig niyang tinawag siya nitong mi amor. O baka kasi guni-guni lang din yon, dahil bakit naman ito magsasalita ng Italian words unless may alam to tungkol sa tunay na pagkatao niya at nagpaparamdam lang. Imposible. Dahil kung talagang kilala siya ni Leonardo, dapat una pa lang sinita na siya nito. Walang salitang nabutawi sa bibig ni Sandra. Para lang siyang kandila na unti-unting natutunaw sa mga bisig ng binata nang mapasabunot siya sa buhok nito habang pababa ng pababa ang mga halik nito.